ano ang ipo-push nyo? Mm. Mahalaga nga para sa amin, lalo na nanggaling ako sa youth sector, na Mhm. ang education crisis natin dapat talaga matugunan na. Noon pa man nung pandemic, sinasabi na ni Senator Risa Hontiveros na dapat mag-declare na ng education crisis. Nakikita natin na 4 in 10 sa mga college students ay napipilitang mag-drop out. First step lamang ang libreng tuition, kaya't Mm. final ng Akbayan Party List ang baon bill, na Oo. dapat ang mga pinakamahirap sa atin, Ayun. matulungan silang umabot sa finish line, no? Mabigyan Justin, din ng suporta. alam ko hindi po, Yes. sorry putulin kita. Ayan, pinapakita natin ngayon sa ating screen na akbayan na ang ipinoproklama. At ayan nga po, kompleto ang ang magrerepresenta sa Akbayan Party List. Ayan po, nakikita natin si Attorney Chel Diokno, si Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula na tatawagin na nating mga representatives. They could also, I guess they brought the yung mga madami-dami mga anak. Pwede isama, no? Justin, ayan, oh. Napuno na ang Yes, at mga stage. supporters and leaders ng Akbayan Party List, andyan kasama sila Kong Jokno, Kong Percy, and Kong Dada. Oo, ayan, oh, ang dami. Siguro there are around 20 on the stage. Sorry ha, but thank you. Hindi ka nakasama dahil sa amin. No worries. I'm also happy to be here and to be able to share yung messages ng Akbayan. Ayan po, oh. Ayan, nakikita po natin, total votes, 2,779,621 ang nakuha pong boto ng Akbayan. Kaya po sila ay may 3 seat dahil umabot po sa 6.63% ang botong nakuha ng Akbayan. Balikan natin. Ayan, habang pinapakita pa natin sa screen na nagfo-photo op sila, balikan natin, Justin, yung gusto nyong i-push pagdating sa Kongreso ngayong 20th Congress. Mahalaga nga na yung pinaka-issue ng mga kabataan, yung pagtaas ng mga college dropouts, matugunan talaga. Kaya ang pinaka-priority ng Akbayan Party List ay yung baon bill, mabigyan ng suporta hindi lamang sa tuition kundi pati na sa project expenses, sa upa, sa baon, at sa pamasahe ang mga kabataan natin para hindi sila mapilitang mag-drop out. At the same time, laging sinasabi ni Atty. Chel Diokno, dapat ma-meet ng Pilipinas yung commitment na dapat at least 6% ng GDP natin, no, ay mailaan sa edukasyon. Kasi nakikita natin noong nitong nagdaang budget cycle, kahit nga may libreng tuition tayo, pero kulang naman yung binibigay sa mga state universities and colleges, ilang slots lang din ang nabibigay para makapag-admit ng mga students sa state universities. Kaya dapat bigyan ng pansin ang ating edukasyon kasi yun ang pundasyon ng magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan.